Magandang araw ho sa inyo, mga kapatid. Pag-usapan natin itong citizenship po ni Lee Duan Wang. No? Ngayon, ang nakakagulat nga rito, imagine ho ito palang Chinese na to, si ano, Lee Duan Wang, sinasabi, meron daw po itong link, no? Hindi lamang po link sa Pogo, meron din itong link pala sa Chinese Communist Party, sa mga espiya nila. Etong taong ito, kilala po ito sa pagiging mabait. At yan nga ay na-mention din during Senate hearing para sa kanyang citizenship. Na kung saan po, naalala ko, narinig ko ron hindi ba porket ikaw mabait ka, matulungin ka, dapat bigyan ka na ng citizenship ng pagkapangulo, ng pagka-Pilipino, sabi niya sana nga po, Your Honor. Ba? Now, si Risa Hontiveros, may mga inilatag na mga issues about him. Tapos, etong mga senador natin, I don't know, naging desisyon nila, eto ho sila, 19 ang pumirma dyan. So, merong dalawa na dalawa ba tatlo ang hindi po, ang nag-abstain. Ang nag-desisyon talaga ng ayaw ay si Risa Hontiveros. So yung mga nag-yes, Nancy Binay, Pia Cayetano, so si Alan ay hindi po nag-abstain si Alan. Ren Bato de la Rosa, di ba? JB Ejercito, Chis Escudero, Jinggoy, Win Gatchalian, Bongo, Loren Legarda, Amy Marcos. And then Robin Padilla, Coco Pimentel, Bong Revilla, Francis Tolentino, Rafi, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, Mig Zubiri. Aba, mag-ina ha. Yan. Sabi nga rito, House Senators voted on the bill granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang, a Chinese national with alleged Pogo ties. Okay. Ngayon, pagkatapos po na mag-react na si Risa Hontiveros doon sa kanilang botohan at naglabas ng mga pruweba niya, katulad na lang nito, na ang pangalan pala nito, alias pala nito is Mark Ong. No, etong si Duan Ren Wu, ang bossing, o ninong ni Cassandra Leong, na hindi mahagi-hagilap ng Quadcom, eto pala. Yan. Sabi rito, iginiit ni Escudero na walang dahilan para pigilan ang paggawad ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Lee Duan Wang. Yan, matatandang ng Lunes, inaprubahan daw ng Senate, 19 against 1 ang boto. Yan, isang total And then, wala naman daw pong nag-abstain. Wala pa rin nag-abstain. Hindi, si Alan Cayetano, senador yun. Di ba? So, hindi naman siya bumoto. And then, sa kabila ng mariing pagtutol dito ni Risa Hontiveros, dahil sa kaugnayan nito sa ilang personalidad ng Pogo. Ayon kay Escudero, nagbotohan ng Kongreso at desisyon ng mayorya na gawaran ng Filipino citizenship si Wang. Yan, sabi ni Risa, hindi pa ba tayo natuto sa pangloloko ni Go Waping alias Alice Go kay Yang Jiangxin or alias Tony Yang? Hindi pa ba nadala sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ng taong bayan at dungisan ng ating mga sistema? Susugal pa ba tayo muli sa isang taong ikinubli sa Kongreso ang kanyang mga kaduda-dudang kaugnayan? Hindi niya ko kasi dinisclose na kilala niya, may connection siya kay Duan Ren Wu, yung gano'n. Hindi niya dinisclose yun. At saka ang pinaka-common kasi doon sa mga ispay-ispay ng mga ganyan, yung pagigihong napakabait nila para ma-attach sa kanila yung mga Pilipino para madali ho silang maka-penetrate, makagalaw. Tapos, sabi niya, susugal pa ba tayo? Sabi ni Risa. Ako, sagot ko talaga dito. Para sa akin po, kung may mga ganyan, total hope, pagka mamamayang Pilipino,
'Di ba? At nauna na hong may mga nababalita na pagtatanim ng China rito ng mga espiya. At hanggang ngayon, hindi naman nagbabago rin ang tono ng China sa atin, yung kanilang trato. Hindi po porket mabait na Chinese na negosyante, 'di ba? Para bang ano ba 'to? Dahil lamang ba sa kabaitan, 'di ba? Parang ipamimigay nyo na yung pagiging mamamayang Pilipino. Ano ho bang magiging benepisyo nito kapag nagawaran ng pagkamamamayang Pilipino? Siyempre ho magkakaroon ito ng karapatan na katulad ng ordinaryong Pilipino. Kung tayo nagsi-60-40, pag yan naging Pilipino, katulad na rin natin yan. Dahil kung doon nagkakamali sa mga ownership, hindi po binabanggit doon na dapat natural-born Filipino citizen. Ang sinasabi doon, it must be owned by 60% Filipino or Filipino entities. Mga kumpanya ang nagmamay-ari ay mga Pilipino. So, ibig sabihin, pwede po yung naturalized Filipino citizen. Di ba? So, makakapag-acquire siya legally ng malalawak na mga lupain. Ang tanong, ano yung mga itatayo nila doon? Yung mga yan pa naman, very secretive yan. Hindi mo na malayan yung itinayo pala ron, isang mansion na. Tapos yung kaila-ilaliman pala, may underground na kung ano-ano. Di ba? Sa akin lang po, kung merong mga ganyang klaseng mga usapin at hindi pa yan nabibigyan talaga ng linaw, di ba? Hindi niya yan na-falsify ng maayos, kailangan nating maging maingat. Kaya nga ako sabi ko, sana ang ating Pangulo rito, dahil lamang puro sa mga sinasabi na merong kaugnayan, di ba? Yung related sila, ingat-ingat na. Wag nang aprubahan to ng Pangulo. Sabi pa rito, yung Ontiveros, ito na pong si Wang, sabi niya, operated a business in the same building linked to confessed Chinese spy Xi Jiang, as reported in an Al Jazeera documentary. She further stated that Wang was associated with the Xinjiang Yuxi Association, which is purportedly part of the Communist Party of China, United Front work, and that he had provided false identification as a Filipino to the Securities and Exchange Commission. Kaya sabi niya, hindi ko po hinatulan ng guilty sa anumang krimen si Li Juanyang, pero sapat ang mga red flags na ito para hindi siya pagkalooban ng pagiging Pilipino ng ganito lamang kadali. Alam mo na bakit nga naman siya gumamit ng false identification diyan sa SEC? Di ba? Ay kung talagang honest, di ba, dapat sana nag-apply na ng pagkamamamayang Pilipino. Hindi yung sumubok ng underground style na makalusot. Di ba? Yan business malpractice yan. Hindi yan magandang record kung tutuusin. Kung nagagawa niyong loko-lokohin, lusot-lusutan, yung mga sistema ng gobyerno ng Pilipinas, kahit po sabihin natin gaano man ka-weak, gaano man kabutas-butas ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas, kung may respeto naman siya sa bansa natin, dadaan po siya sa tamang proseso. So siguro ngayon, talagang mahigpit lang talaga ngayon ang gobyerno that he has no choice, kailangan niya na talaga na mag-acquire ng Filipino citizenship. Pagdating ho sa ganyan, palagay ko, para sa akin, ang Pangulo natin, hindi po dapat aprubahan itong application ng kanyang citizenship. Ngayon, ang kapansin-pansin po rito, senators who signed the report on the bill granting Philippine citizenship to Li Juanyang, a Chinese national with alleged pogo ties. So mukha pong nayanig. Yung 19 so far, pipito pa lamang as of now ang pumipirma doon sa kanilang report ng Senado. Tama 'yan, 'di ba? Na magduda kayo. Kasi pagkatapos ng report na 'yan, kumbaga ng committee report, dadaan ito sa
tawag yan, sa Kongreso. Hindi na to anuhan, kung doon nagkakamali, hindi na ano ng Kongreso to eh. I'm not sure ha, kung kailangan pa ang Kongreso rito. Pero kailangan nila rito magkaroon ng enrolled bill, dadalhin sa Pangulo. So, kung ganito na, nagdududa na rin ng iba, tama lang yan. 'Di ba? Hindi pwedeng yung katulad nitong nakaraan na parang nataranta sila, 19 agad ang nag-aproba. Oh. During interpellation nila, diba, binabanggit naman ni Rizzo Ontiveros. Pero may paliwanag ho dyan eh. Etong si Chis Escudero, sabi niya, nagbotohan ng Senado, nagbotohan ng Kamara, bumoto si Senator Rizzo Ontiveros laban doon, karapatan niya yon at ginagalang ko yon. Bawat panukalang batas, hindi naman lahat sumasang-ayon, at hindi porket may reserbasyon ay siya na ang masusunod. Kaya nga demokrasya at mayorya ang sinusunod. Di ba ganun si Chis, ano? Nagsalita. Ang sarap rin gayahin ito. Nagbotohan ng Senado, nagbotohan ng Kamara, bumoto si Senator Rizzo Ontiveros laban doon. Karapatan niya yun at ginagalang ko yun. Bawat panukalang batas, hindi naman lahat sumasang-ayon, at hindi porket may isang reserbasyon ay siya na ang masusunod. Kaya nga demokrasya at mayorya ang sinusunod. Pero I beg to disagree na porket nagbotohan majority rules. 'Di ba? Dapat titignan rin natin. Paano kung nagkaroon kayo ng connivance? 'Di ba? Na i-set aside na lang natin ito. Na pagbigyan na lang natin mabait naman. Di ba pwede yung ganun eh. Ang importante rito, sana nabanggit ni Chis na na ipinalatag naman natin yung mga ebidensya, mga ganun, di ba? Anyway, ito naman na explanation ni Win Gatchalian. Nung lumabas nga itong issue about possible links to Pogo, so we requested more documents para ma-establish kung ano ba talaga itong issue na to. Ang report kasi rito ay yung ebidensya. Ay ang importante kasi rito ay yung ebidensya at proof na meron siyang direct links dito sa mga Pogo. Wala silang nakitang direct links at wala rin silang nakitang proof. Hindi nagpresenta I doubt na hindi ho nagpresenta si Rizzo Ontiveros diyan. May pinost nga siya isa sa mga pinakita ko kanina. 'Di ba? Pero sana naman po hindi na madagdagan ito. Wag na nilang ipasa yung kanilang committee report and then thereby defeating the bill. Diba? Hindi kasi kapag hindi ito naaprubahan po ng committee, there's no need to bring this up before the plenary. Okay? Para sa ratifikasyon nila. Ay, nako. Diba? Pagka ganyan may mga bahid po ng alingas-ngas, hindi naman po natin sinasabi na guilty po kaagad. Pero pinakamataas po dapat natin ditong magiging dahilan ay nag-iingat po ang ating mga mambabatas. Mahirap ang malusutan, mahirap magbawi ng citizenship pag nakapag-decide ka na, nakapagbigay na kayo. Now, dahil since yan ay nasa committee level pa lang naman din pala, di ba? Huwag na nilang aprubahan, huwag nang pirmahan yan. Para dyan pa lang, defeated na. Di ba? Kasi hindi naman nangangahulugan na nagbotohan yan tapos na hindi pa ho. May committee report pa yan. Kapag pumasa yan sa committee report, then diretso na yan sa plenary para aprubahan ng lahat, i-ratify nila. And then, magkakaroon yan ng enrolled bill to be presented before the President. Pero kung hindi pumasa sa committee report, like what happened to ABS-CBN franchise application, yung renewal nila, di ba? Hindi pumasa sa committee level, hindi na dinala sa plenary. What's the use? Kung kayo lang member, hindi na nga nakalusot sa inyo, idadamay nyo pa yung iba. Di ba? Maniwala muna kayo sa inyong trinabaho, aprubahan ninyo, maniwala muna kayo, nakarapat-dapat siya, bago nyo dalhin sa iba. Pero kung kayo hindi naniniwala, wala nang, diba? No need na para dalhin doon. Okay? Ako again, yan lang ko, sana hindi to aprubahan ng Pangulo. Kung talagang gusto niyo magnegosyo sa Pilipinas, then magnegosyo rin sa Pilipinas. Okay na 'yon. Sabi, pwede next, sir, about GCP, 20%. Hala!
Na-content ko na yan kagabi. Na-content ko na yan. Okay, iwan muna natin ito.